Para sa ating Bombo News Analysis, may kaugnayan sa umiinit na tensyon at palitan ng mahang na pahayag sa loob ng Senado, partikular sa mga naging akusasyon at personal na banat ni Senator Alan Peter Cayetano laban sa ilang kapwa-senador. Ang detalye hatid ni Bombo Jason Felina. Ang Senado ay tinuturing na isa sa pinakamataas na institusyon ng demokratikong pamahalaan ng bansa. Dito inaasahang nagtatagpo ang magkakaibang pananaw, ideolohiya at interes sa pamagitan ng maayos at makatwirang debate. Kaya't hindi nakakapagtaka na ang bawat isa sa mga miyembro nito ay tinatawag na Honorable Senator. Subalit sa kabila ng formality na ito, madalas na lumilitaw ang mga pagkakataong ang pampublikong diskurso ay lumilihis sa inaasahang antas ng institusyon. Kamakailan, naging sentro ng usapin ang mga matitinding pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano laban sa ilang kasamahan sa Senado. Sa isang talumpati, tinukoy niya sina Senator Vicente Tito Soto III at Senator Raffy Tulfo bilang umano'y mga tuta ng Malacanang. Habang si Senator Erwin Tulfo naman ay idinawit din sa mga paratang hinggil sa impluwensya sa politika. Umabot pa sa puntong si Senator Panfilo Lacson ay tinukoy sa matinding pananalitang aso na agad namang umani ng reaksyon mula sa iba pang mga mambabatas. Bilang tugon, pinahayag ni Senator Panfilo Lacson na tila naaawa na lamang siya sa ganitong uri ng pahayag. Samantalang sinabi naman ni Senator Vicente Soto III na hindi na ito dapat pang pag-aksayahan ng oras. Sa kabilang banda, si Senator Sherwin Gatchalian ay nauugnay naman sa mga pagbabago sa liderato ng Senado matapos ang muling pag-aayos ng majority at minority blocks na lalong nagbigay diin sa umiinit na tensyon sa loob ng institusyon. Sa ganitong kalagayan, lumilitaw ang isang mahalagang usapin, ang pagkakaiba ng formal na institutional discourse at ng pampublikong palitan ng mga pahayag sa labas nito. Habang ang Senado ay inaasahang maging lugar sana ng makatwiran at batay sa ebidensyang talakayan, ang mga personal na banat at paglelabel ay maaring makasira sa kalidad ng pampublikong diskurso. Hindi may kakailan na bahagi ng demokratikong proseso ang hindi pagkakaunawaan at matinding debate. Gayunpaman, may hanggana ng lehitimong kritisismo at ang personal na pag-atake. Kapag ang hangganang ito ay nalalampasan, ang nagiging sentro ng diskurso ay hindi na ang issue o polisiya, kundi ang personalidad ng mga sangkot. Ang hamon ngayon ay hindi lamang para sa mga individual na mambabatas, kundi para sa institusyon ng Senado sa kabuuan. Ang pagiging honorable senator ay hindi dapat nagtatapos sa titulo lamang o sa loob ng session hall. Ito ay dapat na nasasalamin din sa paraan na pakikipag-ugnayan sa publiko, lalo na sa mga panahong umiinit ang diskurso at lumalalim ang pagkakaiba ng pananaw. Yan ang ating Bombo News Analysis. Ako ang inyong lingkod, Bombo Jason Felina. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!